Kung mahalaga, ay pinapalagahan. Mahalaga po. Pakisabi sa katabi mo, mahalaga ito. Pag-aaralan natin. Una, karunungan sa inyong mga sarili. Mahalaga po ang karunungan, that wisdom is supreme. Ang mga karunungan na itinuturo sa atin, una pa lamang ay kailangan na itatala. Naitatala niyo po ba? Review it. Watch our YouTube. Kahit ako, natututo ako sa aking sariling sermon. Nanonood ba kayo? Ni-replay nyo ba? O gusto nyo, sarili nyo? Open rebuke is better than secret love. Mas mabuti pa kayong pinapayuhan kaysa, hindi, mahal ko siya, hindi ko siya pagsasabihan. Hindi ganoon. Ang tunay na pagmamahal may concern, talagang sinasaway. Amen? Sinasaway, pinapaalalahanan. Wag yan, bawal yan. Kaya na may tunay na pagmamahal. Ay coast. Tatabunan niyo yung boses. Pagpala. Amen. Let us declare, sa Siklo 1 and 2. Spirit, come on. To preach good news to the poor. Come on, with power. To proclaim freedom for the And to proclaim. the year of our Lord's favor and the day of vengeance of our God. And to comfort all who mourn. For God is Jesus Christ, our great deliverer. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Batiin nyo yung mga katabi nyo bago kayo mo po. Meron bang first time ngayon? Morning. Yes. Are you ready na para kumain na tanghalian ng salita ng Diyos? Dahil di tayo nabubuhay at tinapay lamang, kundi sa bawat salita ng Diyos. Biyaya ng Panginoon sa pamalakad sa inyong buhay. Biyaya rin talaga, no? Pagiging pamamalakad, kung walang biyaya, away kayo ng away. Kaya pray tayo saglit. Hallelujah. Gusto niyo po ba magkaroon ng biyaya? Amen. Sa pamamalakad sa ating buhay, let us pray. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, mahabaging Diyos, punong-puno ng pag-ibig at pagmamalasakit sa amin. Sambahin ang pangalan mo, Panginoon. Napakabuti mo, Diyos, sa buhay po namin. Nais na maunawaan ka at patuloy makilala pa ang tama pamamalakad sa buhay. O Lord, hakabagan niyo po yung mga anak. Kami kulang pa, walang alam. Hindi marunong, Panginoon. Dalangin po namin, tanggalin mo pagyayabang sa amin. Sa akin lahat ng sariling prinsipyo. Ikaw lamang ang masunod sa amin, O Panginoon. Kahabagan niyo po kami, katigasan ng ulo namin. Turuan at turuan patuloy, O Diyos. Patawarin kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. At patuloy ang Banal na Espiritu ay magturo sa amin, Panginoon. Amen. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Patawarin mo kami, O Diyos. Sinisi mga isipan at puso at patuloy maintindihan po namin ang iyong mga tinuturo. Yes. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Come on. In Jesus. Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Do you have your Bible with you? Bible, notebook. Yes. Unless na makakabisado nyo lahat. Pwede namang mag-take notes para nare-recall kasi sa utak natin. Yes. Ang pag nagsusulat tayo, para kung may notes, kasi may mga salita ako, wala naman dun sa may sinasabi ang Panginoon na wala naman sa notes natin na binibigay ko sa inyo. Magandang nare-recall lahat yan. Sa puso nyo, kailangan kasi una sa utak, pumasok sa yung puso para maging gawin nyo na. Diba? Para maging ugali na, maging pagbibigay, di ba? Maging ugali nyo na ang pagbibigay kasi ang hirap talaga. Bata pa lang tayo, ang damat-damat na natin. No, ayaw mamigay ng magpahiram ng laruan. No, ayaw. Yan, ayaw mamigay, nangunguha pa. Yan, ganyan kasama ang tao. Bata pa lamang, kaya pagka utos turo sa pagbibigay ay nahihirapan. Kaya patuloy na tinuturuan tayo ng Panginoon. Mahalaga po ito. Are you ready? Mahalaga po ang bawat pinapahayag ng Panginoon sapagkat nalalaman ng tao na mahalaga ito, ang mga karunungan ng Panginoon ay kailangan na isabuhay natin. Kung mahalaga, ay pinapalagahan. Katulad kanina sa Ephesians 6, Children, obey your parents in the Lord. Dalawa po yan. And the second one is, for this is right, Tapos, honor naman your father and mother. Honor them, kaya hindi sinasabi obey. Kasi may mga magulang na masama talaga, pag gagawin ka ng pagnanakaw, may magulang na ganon. Kaya hindi niya sinabing obey, no?
malayo. Mahalaga po. Pakisabi sa katabi mo, mahalaga ito. Pag-aaralan natin. Una, karunungan sa inyong mga sarili. Mahalaga po ang karunungan, that wisdom is supreme. Ang mga karunungan na itinuturo sa atin, una pa lamang ay kailangan na itatala. Naitatala niyo po ba? Review it. Watch our YouTube. Kahit ako, natututo ako sa aking sariling sermon. Nanonood ba kayo? Ni-replay niyo ba? O gusto niyo, sarili niyo? Alam niyo, may sariling diet o deliverer. Hindi kayo pwedeng makinig ko sino-sinong pastor lamang na hindi namin nire-recommend kasi may mga aral sila na sobrang babaw, kahit hindi ka na mag-aral o mag-isip. So common, no? Hindi kayo pwedeng gatas lamang, hindi kayo magmamature. Kailangan nyo karne rin, kumakain. Amen po ba? Nanuwa nyo po? Hindi pwedeng baby Christian ka lagi. Tagal-tagal mo na, gatas pa rin. Nakita na nyo si Bonjing? Ako si Bonjing. I'm a little big boy. Tapos may daladalang, juice. At may dadalang milk, di ba? Ang laki lang ng chupon. Sa ginanapan ni, pangalan nun, Tito Vic and Joey. Jimmy Santos. Ang laki-laki na, nag-dedede pa. Hindi kayo pwedeng ganon. Kailangan tumatanggap din kayo ng karne para nagmamature kayo. Kumakain kayo ng karne, bagamat makunat, mahirap, lunukin, di ba? Ang hirap naman yan, pastor. Hindi ko matanggap mga sinasabi niyo, pastor. Masakit, di ba? Pero mahalaga ito. Amen? Kung magaganda lamang ang masasarap lang sa pakinggan, ang gusto niyo pakinggan, mangyayari po niyan, mano kayo, mabuhay, mahina, iyakin, uhugin. Pagka yun lang naririnig nyo. Open rebuke is better than secret love. Mas mabuti pa kayong pinapayuhan kaysa, hindi, mahal ko siya. Hindi ko siya pagsasabihan. Hindi ganon. Ang tunay na pagmamahal, may concern. Talagang sinasaway. Amen? Sinasaway. Pinapaalalahanan. Wag yan, bawal yan. Ayan ang may tunay na pagmamahal. Sapagkat mayroon pong connection sa inyong mga personal na buhay, personal na kaisipan, personal na pamamalakad sa mga inyong mga trabaho, negosyo, ganon din sa estudyante, sa inyong pag-aaral. Konektado po lahat yan, no? Kaya mahalaga na inaaral din o tinatala para maalala mo. Remember me, sabi ng Panginoon. Iba po ang memory sa remembrance, no? In the remembrance of me. No? Kaya kailangan, alalahanin mo, paano maalala, isulat mo. No? Pag namatay kayo, memory na lang kayo. No? Memory of the past, na po. Pero pagka remembrance, kailangan meron kayong picture, di ba? Meron kayong sulat. Sinusulat, naunawa niyo po, tandaan niyo yan salita ko, memory ay iba sa remembrance, remembering. Pag-aaral tayo tungkol dyan. Pero hindi ngayon. Sa mga katuruan na pinagkaloob sa inyo ng Panginoon, remember Him. Dito po na-acquire ang katalinuhan at ang mga wisdom na pinagkaloob sa inyo upang mapahamalaan ninyo ang inyong sarili. Remember Him sa inyong mga buhay, relasyon at kaperahan. Napakalaga. Amen? Nais pong ipaunawa sa atin ng Panginoon na ang paglago sa spiritual ay kailangan ay una sa lahat ay ang may paunawa sa inyo ang pamalakad sa spiritual. Kailangan marunong kang mamalakad sa iyong spiritual life. Your devotion, your prayer time. Yun ang una. Seek first the kingdom. Hindi ang pamamahala mo sa katawan mo, sa pera mo, kundi ang spiritual mo. Dahil ang Diyos ay Espiritu, laging konektado sa Kanya muna. Naunawan niyo po, bago ang buhay, pera, relasyon. Kailangan na mamahandle ito dahil ang inyong mga spiritual na kaloob. Una ay ang banal na espiritu, ang bunga ng banal na espiritu. Kailangan po mahandle kung kailan ninyo ito gagamitin o bilang weapon. Everybody say weapon. Weapon po pala, no? Ephesians 5:20. Our weapons, the fruit of the Holy Spirit, not just fruit. This is a weapon. Everybody say weapon. Weapon po pala ito. Weapons, marami. Ano yun? Love, patience. Kaya pala, no? And the 9 gifts of the Holy, or the fruit of the Holy Spirit is a weapon. Kala nyo malamia lang siya, but that is a weapon. Hello? Warfare talaga. Galatians ba? Tama, Galatians 5:22. Weapon siya na kailangan nagiging kailangan ng isang tao pag oras ng problema. Sa bagay na ito, kailangan
palinang ninyo ang siyam na ito, bunga ng Banal na Espiritu, malaman nyo o luminaw sa atin o maintindihan natin ang siyam na ito na patuloy na magbunga sa ating mga buhay upang sa gayon kayo po'y magkaroon ng weapon o maging weapon nyo. Weapon sa inyong buhay sa mga pamamaraan at pamalakad ninyo sa inyong mga sitwasyon. Kayo ay madadala sa mga sitwasyon na kayo ay nasa alanganin. Ito'y magiging weapon ninyo pag alanganin ang lagay nyo. No? Medyo may problema. Ang weapon nyo ay ang bunga ng Banal na Espiritu. Hello, naunawaan niyo po? Hindi po espada, baril. Na kung ano nung hinahasan yung kutsilyo, Swiss knife. Pagka merong yung inispray, pag may nanakaw. No. May nagnanakaw sa kanya, pinagpray pa. Sige, bibigay ko sa ito. Tapos pinagpray niya pa. Yung ninakawan. Kaya niyo ba yon? Ninakawan ka na, kumuha ka ng baril. Hindi ganoon. Pinagpray niyo. Nakita niyo yun? Nasa YouTube. Naawa, na konsensya. Binalik na. Pastor pala yun, yung nandun. Umalis siya, tumakbo, pero bumalik at sinauli yung ninakaw. Mga IDs, lumuhod, at nagpray pa rin siya. Pag alis, lumuhod uli yung pastor. Ang tingin natin, ang weapon natin, ay ang baril, di ba? Mga kutsilyo, granada, kung ano-anong weapon ang ginagawa natin, pero ang weapon pala ng Kristiyano ay love. Sige, peace. Patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Amen. Ayun ang ginagamit natin para sa lahat ng sitwasyon. Sa deliverance, di ba? Patience talaga. Kung talaga naman, tigas ng ulo, deliverance na naman. Kung wala kang weapons of patience, paano ka mag-win at tutuloy ang deliverance sa kanya? Tama po ba? Ang espiritu ng pag-ibig, kagalakan. Ang mga bunga na ito ay kailangan magamit ng tama sa lahat ng gera sa buhay. Hello? Takot ba kayo sa gera? Deliverance na yan. Mga demonyo, sa mga presidente na nag-uudyok, pag-pray nyo. So, sino ba yung nanggigera na yan? Kaya lang yan naggigera dahil galit siya. Mayroon siyang gustong makamtan, manakaw o makuha. Pero our greatest weapon, di ba? Spiritual warfare, not our weapons of warfare is not carnal, but is mighty, pulling down stronghold that exalted itself against the knowledge of God. Yan ang mga weapons of warfare natin. Hindi to flesh and blood, di tayo nakikipaglaban. Nasa inyo nga kaya nga po tayo nakakonekta sa Global Crusade. Napag-pray natin ang sports center, tayo lang naglangis dyan. Amen? Amen? Hello, palapakan natin Panginoon. Galing Israel pa. Ang langis nyo, naitap mo kasi. Tumapo. Nalangisan tuloy. Itinuloy ko na. Baka looban ng Panginoon. Amen? Nalangisan, ang daming tumapo nung pagbuhos ko. Nung galing Israel. At naramdaman nyo naman, di ba? Pag simpleng langis lang, daloy talaga, sa mga inyo. Kaya, Israelita na kayo. Ang espiritu ng pag-ibig, kagalakan, at mga kapayapaan ay patuloy na nanatili sa inyo sapagkat sa mga oras na kayo ay napapanghinaan ito ay nagiging tanggulan sa inyo ang buhay bilang Kristiyano at dapat bilang mga lingkod ng Panginoon. Nagiging buhay nyo ito. Hindi kayo namamatayan. Buhay nyo na ang weapons na ito. Anong weapons? Sige nga. Kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Andun ba yung katalinuhan? Magaling ka. Tagisan ng talino. Lahat ng alam mo. Lahat. Talagang alam mo. Lahat sa Bible, alam mo. Hinang panla, may wisdom ba dyan? May knowledge, understanding? Walang weapons dyan. Diba? Ang weapons lang ay love. The greatest love. Love conquers it all. Amen? Talagang napapapunta ka kahit di ka pwede. Amen? Hirap na hirap ka't malayo. Love conquers it all. Amen? Wag na. Kailangan na ito ay nagagamit sa inyong buhay upang ma-enhance pa ang inyong mga karunungan sa inyong mga care group, lalo na sa care group. Sapagkat kayo ay pinagkalooban ng mga tao na kailangan ng mahabang pasensya, mahabang self-control. At ang inyong mga kabaitan at kabutihan ay umapaw sa inyong mga puso. Diba? Mahal nyo si Jesus, diba? Kaya kayo nakakapunta dito. Kahit mainit, mag-mall na lang kayo. Gugustuhin mo pa. Pero hindi ganon. Ang ginagawa po natin,
dahil mahal natin ang Panginoon, lalo tayo napapagpala. Ang inyong mga pagiging gentle at pakikipag-usap ay nagagamit ninyo, no? Sa paraang ito ay kailangan magkaroon ng wisdom. Paano gagamit? Kung paano gamitin ito. Paano mo gamitin ang pakikipag-usap? Talagang makakalbo ka talaga. Sabi ng wag sabihin, sige pa rin, di ba? Kakalbuhin mo talaga eh. Pero, kailangan, may kalbo pa, sabi po sa kalbo, hindi po kayo yung kalbong sinasabi ko. Ano po? Yung nasa baraso. Ha? Pasintabi sa mga kalbo. Pendong. Kung paano kayo gamitin ito, kung paano ipalakad ang inyong mga buhay, ang bunga ng banal na espiritu. Ano po? Ito ay masasalin ninyo sa inyong mga dinidisciple. Diba? Tingnan nyo magagalitin. Salin din eh. Diba? Talagang natatransfer pagiging magalitin. Kita nyo yung anak nyo, ano ugali, kapares yun eh. Tinatawag ko sa lahat ng mga kinokonekta sa inyo ng Panginoon na ang tao kung paano ito gamitin sa inyong buhay. Kailangan ng banal na espiritu. Pangalawa ay ang kaloob. Ano ba ang mga giftings nyo? Ha? Susundan nyo, ay yung gifting sa inyong mga pagkatawag sa Panginoon. Mahalaga na inyong mapangalagaan ang inyong mga anointing bilang propeta, evangelist, pastor, apostle, guro, teacher, bilang apostol, di ba? Kailangan maalagaan nyo po yan. May wisdom dyan, may biyaya ang Diyos dyan. At ang weapon nyo, sa kaloob nyo, gamitin nyo ang love, joy, peace, patience. Ano mang gifts nyo? Minsan ayaw nyo i-release. Why? Wala kang love, joy, peace, patience. Kaya hingi sa Panginoon. Amen po ba? Kaya hingi sa Panginoon. Mahalaga na ito'y maunawaan ninyo ay biyaya. Biyaya sa inyo. Kung ito po ay hindi ninyo lubos na maunawaan, ito po ay babaliwalain ninyo. Kaya pinapaunawa po natin na ang inyong paglilingkod ay biyaya lamang ng Panginoon. Kaya nyo nagagampanan lahat yan. Ang deliverance, ang buhay nyo, ang kaperahan nyo, kailangan nakasalig sa Panginoon. Ang anointing na pinagkaloob sa inyo ay kakaiba sapagkat iba po ang pagkakaloob ng anointing sa mga propeta, ibang lista, anumang office, yung 5 offices natin, ano man ang calling nyo, iba-ibang anointing dyan. Iba sa isang katawan, may iba-iba. Ngunit pag tayo nagkakasama-sama, nagkakatulong-tulong, nagagampanan ang lahat, gumagaan ang buhay, umaayos ang lahat, di ba? Kung ginagamit mo ang inyong gifts, di ba? Driving, pagbubuhat, alam naman si pastor pa pagbuhatin nyo. Diba? Baka pwede namang hati-hati na tayo ng trabaho. Amen po ba? Dati nagsimula po kami, talagang nanakit ang balikat ko. Ako po yung nagababa. Second floor kasi yung doon. Ako sa Rotary Club Marikina. Ngayon, kakapray namin, pinagpala. Ayan po tuloy. Dapat pala hindi namin pinagpala. Yung mga pinagpray na. Ang daming mukha doon ng mga mason. Pinagkukuha po na yung mga mukha na yon. Mga kaluluwa na hindi nakapasok. Ayun. Yung lumang building. Nakauna naging maganda. Ang problema, wala na kaming lugar. Pero binigyan tayo ng Lord dito. Amen? Amen? Parapan natin ng Panginoon. Ilang floors na yon? Ang tagal-tagal po nun. Hindi po ma-develop. Kasi, alam mo na, mga lolo't lolan lang, mga Rotary Club, di ba? Alam mo, ancestral house, gusto pang, yung nagsiakyatan sila, tinawid natin, yun na. Alis na kayo rito, mga nagpapahirap sa bayang ito. Gagamitin na ni Lottie rito ng new age, no? Mga tao. Kasi ayaw nilang gumagawa silang paraan sa kanilang buhay. Muna tayo mag-deliverance muna. Ang malawak na pagkaunawa sa mga bagay ito ay napakalaga na inyong isabuhay upang sa ganoon sa inyong mga ministeryo ay may apply ninyo sa inyong mga pamamalakad. Malawak po yan, pero hindi natin, simple lang ang tatalakayin natin. Kung ano-ano ba mga mga paggamit. Ibigay lang ako ng mga halimbawa, paano nyo gamitin. Halimbawa na lang, namumuno ng mga leader bilang mga propeta, mga ebanghelista, malagay ito, may sabuhay upang sa ganon, ay may transfer nyo sa mga tinetrain nyo, bilang mga future prophets, pastors, mga youth pastor. Dapat kayo, patience din kayo kung ano ginagamitan nyo sa inyong mga care group. Paano kayo lalago kung kayo mismo ay may problema? Tama po ba? Problema sa lust of the eye, lust of the flesh, pride of life. Paano masasabi mapapayuhan siya? Ikaw rin laglag. Kaya mahalaga na ikaw ay alam mo yung sikreto, alam mo yung wisdom. Anong gagamitin natin? Ang love, agape love, joy, peace, patience. Diba?
May mga tigas na ulo dyan eh. Ano weapon natin? Sige nga. Andiyan na nga, oh. Isang, ano mo nga, baka, isang, pindot lang. Sama-sama sila. Mahalaga po na tayo rin magkaroon ng pangunawa na bagay nito upang malakaran natin ang mga giftings natin, functions natin sa church, hanggang sa ito'y tuluyan pong maibaba sa kanila at kanilang mga calling. Church, pinapalakas po kayo. Dito, nag-train tayo, we train leaders para lumabas po kayo, kaya nyo na mag-handle kahit wala si pastor. No, ganun po ang ating sistema. Natitrain po kayo rito para ma-train po kayo sa labas, San Mateo, Silangan, Quezon City, di ba? Centralized tayo, saan pa? Baras, Antipolo. Para kung may church sa Budo, may tumutugtog, meron na, kumpleto na kayo doon. Sunday, tapos live na lang. Yung word, yung mga basic, mga communion, doon na kayo. Pwede man maliti, pwede naman mauna, nare-rewind naman. Pero pag word na, isa lang, centralized po tayo para, di ba, fresh new anointing, di ba iba? Para, one direction, one word, nagagamitin natin. High-tech naman na ngayon, amen? Ganon tayo, hindi yung gagawa ka ng sarili mong kingdom. Kasi may diet nga po ang deliverer, no? May sariling diet po. Isang tabi yung mga past na karunungan nyo dahil may ginagawang bago ang Panginoon sa buhay nyo. Hindi ba pwedeng, alam mo, Panginoon, Pastor, yung dati, wala ka sa lolo ko. Alam mo? Noon yun. Ano ka ngayon? Diba? Luma na nga hindi na obsolete na yung lahat mo nag-upgrade, no? God is doing new thing. Behold, diba? Ang sabi niya, I'm creating new. But He is the same. Kaso nga lang, nagiging new sa atin dahil tayo bago lang, no? Lahat yan alam na niya. Lahat yan ay ginagawa na niya. Marunong siya. Kaso ang tao limited, kaya bago sa iyo. Amen po ba? Bago sa iyo. Bago sa paniniwala mo. Dahil bago ka lang Kristiyano. Bago ka lang na born again. Bago ka lang naligtas. Bago ka lang sumunod. Bago ka lang naglingkod sa Panginoon. Naunawaan po natin. Mahalaga po yan. Anong mahalaga? Ito'y biyaya ang paglilingkod. Pamagat natin sa buhay na ito. Biyaya ng Panginoon. Mahalaga po yan, maintindihan natin na paglilingkod natin ay biyaya. Pamamalakad ang buhay natin o ministry natin. Evangelist, kanina, tinawag na naman, Dahil, kayo ngayon? In demand. Dahil bukas ay ating mag-share kayo. Mag-harvest, bahala kayo doon. Mag-pray. Sino may sakit, mag-deliverance. Deliverance, harvest, o patanggapin pala. Hindi deliverance. Nyo lang, connect kayo. Puntahan nyo sa bahay muna, wag muna sa church. Di tayo kasya, Bahay-bahay, doon kayo Dalhin nyo ang church sa kanila. Hindi wag nyo dalhin sila dito sa church, sa building na ito. Dahil di tayo kasya rito. Kaya pag dumating araw, baka sa court na tayo. Pagka marami na kayo, para sama-sama tayo sa isang court. Tapos kung Baras, Antipolo, San Mateo, Quezon City, dahil parami tayo ng parami. Amen po ba? Huwag kayong kampante na unti lang kayong maliligtas. Palaki tayo ng palaki, pahusay ng pahusay, pabait ng pabait, at payaman ng payaman. Amen. Ayan, diyan kayo magaling. Yaman. Anong yaman? Yaman sa katalinuhan. Okay lang po yan. Kabaitan. Pagbait, wala lang Ayoko maging mabait. Pagkayamanan, amen! Diyan kayo magaling. Lahat po kailangan balanse. Hindi pera-pera ang pagsunod sa Diyos. Seek ye first the kingdom and His righteousness, lahat po yan will be added unto you. That's why it is subtracting unto you because you are not seeking Him first. He is the second in your life. Diba? Kaya kailangan po sa inyong makaperahan, pangatlo, mahalaga na maunawaan ninyo ang biyaya ng Panginoon sa inyong lahat sa terms ng pera. Sa inyong finances, hindi lamang bilang estudyante, kahit estudyante, dapat nagtatithes and offering din, nasasanay. Hindi yung gasta ka ng gasta, turuan yung mga anak nyo. Puro na lang hingi, pengi, mami, pengi. Bili mo ko nun, bili mo ko niyan. Lahat na lang. Turuan nyo na sila ay maging marunong mag-stocks, di ba? Bata pa lang, 20 years old, marunong mag-stocks. Baka mag-share of stocks, tinuturuan nyo, gumastos Kaya ngayon, hirap. Ano sinasabi nyo? Anak, mag-aral ka mabuti para bumagsak ka. Hindi. Mag-aral ka mabuti para magkaroon ka ng sariling trabaho.
Chinese, iba. Aral ka, buti anak ha, para ikaw magkaroon negosyo. Wala, ang babaw ng pangarap niyo eh. Kaya alipin tayo sa sarili nating bayan. Ang mga Chinese, iba ang turo nila. Magkanegosyo. Alam nyo, kahit magkwentahan tayo, kahit balok-balok to mo sipag mo, kung ang sahod mo, 500 a day, kahit anong tumbling mo dyan sa kumpanya, 500 pa rin yan a month, no, a week, a year. Hindi na bago yan. Hindi na babago kahit anong galing mo, talino mo, at ano. Iisa lang ang manager yon. Unless na mamatay yung manager, yun, palit ka na. Hindi ganun. Pagka, ibig sabihin, sa katotohanan ng buhay, fix yan. Amen? Naintindihan nyo po? Nakuha nyo? Katotohanan ng buhay, kailangan iba pa rin yung may sideline o another income. 5 years po kasi ako na mamasukan sa BMW, no? Na wala pang EDSA nun eh. Nung nagka-EDSA, lalo na sinumpa ko na yung magpapasok araw-araw. Parang ayoko na. Pero namasukan po ako. Ay nagbayad, nagbahay, nagdorm, no? Parang ganun dorm. O nangupa, 3 kami. Malapit lang, lakad lang sa work. Wala pa rin natitira. Yung payslip mo, slip na lang, wala nang pay, no? Pambira, di ba? Kaya nag-isip ako, Lord, no? At dinala ko, hindi tama ito. At nakarinig nga ako ng mga seminars, trainings, and everything. Wisdom is supreme. Amen? Kailangan ng katalinuhan sa buhay para malaman mo. Wala hong taong grasa o bobo o walang alam o aanga-anga na nag-handle ng isang kumpanya. Tama po ba? Hello? Are you there? Nandiyan pa kayo? Wala hong ganon. Kailangan sa kaperahan pa lang marunong kang mag-handle na buhay mo. Naayos mo. Nung Friday nga, sinabi ko sa inyo, ang higaan mo, hindi mo matiklop pagkagising mo. Sinupin, ayusin. Tapos gumupang makonquer the whole world. Na? Nung basura sa bahay mo, hindi mo matiklop. Gusto pang conquer the whole world. Ha? Go global mission ka. Ang sarili mo, hindi mo madisiplina. Madali pa nga ang sumakop sa bayan kaysa pagsupil sa sarili. Sabi nga ng ating mga ngaral. Supilin niyo po ba ang sarili niyo muna para po mas maayos niyong masupil o makonquer ang world, ang global. Tayo po inaayos ng Panginoon. Kailangan maayos po ang finances natin, ang buhay natin, para maayos yung buhay ng iba. Kaya sinasabi ko lagi, minsan paparinig ako, ayusin yung buhay nyo para maayos yung buhay ng iba. Hindi po pwedeng mag-aayos kayo. Mayroon bang bulag na maaakay ang kapwa bulag? Parehas silang mahuhulog sa bangin. Amen po ba? Kaya kailangan ayusin mo na sarili mo. Hindi, dapat magbago siya. Siyang magbago, siya. No, ikaw ang muna magbago. Baka ikaw ang problema, malamang. No? Sarili mo ang problema. Hindi siya. Ito mo si Don Montade, nung nabago siya, nabago yung mga pamilya niya, no? Babait na raw sa kanya. Amen. Ganun lang pala yun. Amen? Diba? Nung bumait siya, bumait din ang mga anak niya sa kanya. Yung pala, mayroong problema na hindi niya nakikita. Ano yon? Ako pala problema na dapat magbago. Ganun po. Kasi kung, diba, do unto others as others do unto you, the golden rule. Hindi pa pwedeng do not do. Diba, nagiging negative. Dapat gawin mo. Nagre-reflect yan nag-a-attract, diba, gumawa ka ng mabait, gumagawa siyang masama, gagawa na ng masama, gagantihan ko siya. Hindi ganoon ang batas ng Diyos. Diba? Huwag gaganti. Diba? Vengeance is mine, says the Lord. Sa akin ang paghiganti. Ano sinasagot natin? Pagdating ng araw, I will giant you. Diba? No? Sa English po yun. Kasi higanti. Huwag ka maghiganti. Ha? Do not giant him. Na? Huwag kayong magiganti sa kapwa nyo. Parang si nakatingala kay Precious lagi. Kamusta ka na, Precious? Yan ang mga higante. Hindi, maliit lang si... Hindi bilang kawal lamang ng mga Panginoon o mga lingkod ng Panginoon, ngunit bilang mga namumuno sa bahay, panambahan na ito. No? Dapat marunong tayo mamalakad dito. Sa music, anong department kayo? Dapat po
mahusay rin tayo. Pag sinabing buhat na, Marshall, buhat! No. Mahalaga na disiplina sa inyong mga kaperahan ay una na sa buhay sa inyong mga personal na pangangailangan. Hindi ka dapat gastador, no? Sa inyong mga personal na paggagasta, sa inyong mga personal na ginagawa sa inyong buhay. Talaga naman, pag may pera, di ba? Bili dito, bili doon. Kung paano nyo paikutin ang inyong perang pananalapi at kung paano nyo i-manage ang lahat ng ito. Hindi kayo habang buhay nasa pamilya nyo, nasa magulang nyo. Paikutin ang pera. Hello? Hindi po habang buhay. Mag-aasawa at mag-aasawa kayo. Kailangan bata pa lamang, you need to learn how to manage money. Teach our child the way they should go. And when they are old, they will not depart from it. Mahalaga po na may sa umpisa pa lamang sa inyong mga sarili, maumpisahan. Upang sa gayon ay mas malawakan, sa mas malawakan at mas malaki ang perspektibo ay magamit kayo, tayo. Tama po ba? Budgeting. Hindi yung kung mayroon kang malaking pera, nakita mo, bili ito. Bili na yan, bili na. Kailangan nagpe-pray. Kailangan yung mahalaga. No? Ibigay ang mahalaga. Ay bilhin ang mahalaga. Priority. Bilhin ng sitsirya. Soft drinks. No? Milk tea. Ngayon, nauso milk tea. Ano ba naman yan? Dapat kwentahin nyo. Magkano ang naiipon nyo na dapat may ipon na kayo sa isang taon? Magkano milk tea ngayon? Sabihin natin 200. Kung araw-araw, ilang beses kayo? Magkano milk tea? 100. Hindi 170 yan eh. O sabihin natin 150. 150 times ano? O 5 times a day. Magkano? 5, 6, 750. Tama ba? O 5 beses. 750 times 4. Times 4. 3,000. 1,500, 3,000. 3,000 times 12. O sabihin natin 10. 30,000. Nakaipo ka ng 30,000 or 36,000. Sino may 36,000 ngayon? Magtipid ka lang. Next year, may 36,000 ka na. At paikutin mo ito. Negosyo. Anong negosyo pwede sa 36,000? Milk tea rin. Mahal ho ang milk tea. Yung mga wealth of the wicked, kunin nyo. At least sa paikot mo. Di ba? Hindi yung bili ka lang ng bili. Okay yun. Ang importante na paikot nyo. Magkano lang ang kaldero? Kalan. 36,000. Magluto ka doon ng banana Q, barbecue, o ano. Mag-start ka na. Paikutin mo. Start small. Believe that you can. Pambihira. Gusto mo agad franchise ng Jollibee. Pambihira. Magkano franchise? 30 million. Franchise pa lang yun. Wala ka pang tao. Building mo pa. Hindi. Pangarap ko. Hindi nyo ma-handle ang Jollibee kung hindi kayo marunong sa karinderya. Maliit. Maliit na bagay. Kasi ang Diyos ay tumitingin sa puso mo. Kaya alam nyo, manood kayo ng mga businessman kung paano sila nag-start. Paano sila dahil doon matututo po kayo. Paano sila nagsimula. Paano mga pagbagsak. Gusto mo, wala kang bagsak eh. Alam nyo, sa bawat pagbagsak, doon po kayo natututo. Ngayon, ang problema, nalaman mo nang bumagsak sa ganong style, inulit mo pa. The fastest ways is to learn from the mistakes of others. Hindi ko naman sinasabing magsibagsakan kayo, no? Kung nalaman nyo na mali yun, wag nyo nang ulitin. Tama po ba? Na malaman nyo na mali ang mag-asawa ng maaga, wag nyo na pong ulitin. Wag nyo nang gayahin. Alam nyo na dapat magtrabaho, magnegosyo, magpayaman bago magpamilya para may pakain ka sa pamilya mo, wag nyo nang gayahin. Tama po ba? Mag-aral muna, tapos magnegosyo, para pag kumikita na, para pag may anak ka na, di ba? Hindi mo pabubuhat sa nanay mo. Buhatin mo yan, may reserba ka. Di ba? May reserba ka ng pera. Pwedeng mapabuhat mo sa nanay mo, at tapos may yaya kayo, or, di ba, sosyal, di ba? Yaya! Paikuha. Diba? May nag-aalaga ng bata pa nga. Hindi yung babayad ka. Magkano sahod mo? 10,000. Wala, yaya na, nanay pa, tapos libre. Sobra kayo. Sabi, graduate na kami dyan. Alagaan yung mga anak nyo. Sabi ng mga nanay na, wala tuloy kayo makuha. Kaya, believe pa rin ako sa mga nag-alaga mga ina. Pero don't tolerate na po.
Graduate na kayo dyan. Hayaan nyo silang matuto sa kanilang mga ginagawa. Huwag nyo nang pangarapin, alagaan yung mga apo nyo. Nako, sinasabi ko sa inyo, huwag nyo pangarapin, alagaan ang anak nyo, ng apo nyo. Kung ayaw nyo, magsisingay, may kinakancel po kayo, baka nanonood Tumira sa lola, sa biyanan, hanggang 14 years old. Ngayon, nagpapapray, baka maghiwalay sila. Kasi hindi po biblical, di ba? Sabi sa Bible, iiwanan ng mga magulang at magkasama sila. Taglit lang, pwede, pero sobrang 14 years talagang. Ang mga biyanan kasi, may sariling style yan ng pamalakad sa kanilang pamilya, ng panahon nila. Panahon ng kopong-kopong. Ngayon, i-apply niya sa panahon nyo. Iba na kayong age. Kaya kung magkasama-sama kayo sa isang bubong, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi pa dumarating ang World War III, mangyayari na sa tahanan nyo, kaya mag-isip-isip kayo bago kayo manganak, ha? Mga babae dyan, bago manganak. Ayan ay buhay. Kailangan may wisdom. Tama po ba? Hindi yung tira ng tira. Kung ano-ano ang ginagawa nyo, may buhay po yan. Kala mo ang galing ni Pastor, ano? Iyakan din yung aming panimula. Mali na eh. Huwag nyo nang ulitin, ha? Pag mali, huwag nang ulitin. Pero salamat sa church at magulang din namin, tinulungan din kami. Niregaluhan kami ng gas stove, saka tangke ng tangke ng gasol, di ba? Salamat pa rin sa mga kasal namin, nagtumulong, sino man kayo, mga ninong, ninang. Damihan nyo ninong, ninang nyo. At kotahan nyo na. Bahay, lupa, wisdom, amen? Pakipagkaibigan na kayo sa accountant, sa engineer. Puro kaibigan nyo, tambay. Bibigay sa inyo ng tambay. Drugs. Makipagkaibigan kayo, bata pa lang kayo, makipagkaibigan kayo sa mga matataas na tao. Nakatulad ni Precious. Hindi, matataas na tao. Yung may kilala sa lipunan, di ba? Engineer, architect, yan. Tambay, kaibigan mo, puro tambay. Malamang, pagdating ng araw, tambay din kayong pamilya nyo. Okay, chismoso, chismosa. Tama po ba? Parang yung iba, hindi, pwede na ako sa ganito, Pastor. Bala kami sa buhay namin, huwag mo kami pakialaman. Tama po ba? Amen. Hindi, yung isa, yung una. Ganun po, may wisdom. Ang Panginoon kaya nagpe-pray. Mahalaga po na maumpisa pa lamang ay tama na. Kasi pag naumpisa nyo ng mali, ay talaga naman, dire-diretso kayong mali. Dahil lahat ng tinatanim nyo, aanihin nyo po. Amen po ba? Mahalaga po na umpisa pa lamang. Ang pangyayari sa inyong mga pisikal na pangangatawan. Kailangan din yan. Maumpisa ng tama, di ba? Para hindi ka tumaba. Tamang pagkain, tamang diet, di ba? Tataka ka, bakit lumaki tiyan mo? Si Lord ba nagpalaki ng tiyan mo? Hindi naman si Lord eh. Kinain mo lahat yan eh. Wisdom, kailangan may wisdom. Amen po ba? Sisihin mo pa yung asawa mo. Binuntis mo ako eh. Natuloy, lumaki tiyan ko. Hoy, may maliit din na tiyan kahit nanganak. Tama po ba? May maliit din na nanganak. 10 pa nga eh, pero maliit ang tiyan. Tinitingnan mo yung malalaki tiyan eh. Hindi kita tuloy lumiliit ang tiyan mo. Huwag ganon. Kailangan may wisdom pa rin sa pag-alaga ng katawan. Amen po ba? May wisdom pa rin sa pag-alaga ng pera. Hindi yayaman si Ate Terry nang hindi marunong sa pera. Di ba? Hindi mapapagpatayo itong 4-story building. Hindi kayo marunong sa business. Lamon ng mga anak. Di ba? Ano mga anak na yan? Natuto rin sa business. Lahat, businessman. Ang gagayahin nyo. Minsan makikipag-upo kayo kay Kuya Mario at Terry. Hindi yung ako lang tinutulak nyo. O kayo makipag-usap kay Ate Terry kay Kuya Mario. Paano po ba mag-business? Ganyan. Dahil sila, nagampanan na nila yan, na may result. Amen? Hindi yung tabi kayo ng tabi sa tambay. Walang alam. Kung inyong mga paggasta ay hindi tama at hindi nakala-align sa banal na espiritu, ay napapangyari ang mga pagbagsak o pagbulagsak sa pera nyo. Kailangan ngayon, mas maayos na ngayon. Kung hindi na mali nyo kasi ang Holy Spirit ay kumikilos na. Alam nyo na ang tamang pagtatanim. Amen? Tamang saan ba nag-i-invest? Mag-invest, mag-ipon kayo, mag-invest kayo ng kayamanan sa langit. Iyan ang sikreto. Hindi yung lagay kayo ng lagay sa bangko. Alam nyo bang paglagay kayo ng lagay sa bangko, ginagamit nila pera nyo para mag-invest. Kayo naman, ututo. Lagay kayo ng lagay sa bangko, sila pinapaikot nila pera nyo. Kaya salamat, bibigyan kayo ng 3% per year. Kumita sila ng 100%, ikaw naman,
At pinapautang nila yan. Magkano tubo? 15%. Kaya 3% a month. Kayo bibigyan 3% a year. Kaya may wisdom doon. Kaya kayo, mga uto-uto, nagbabangko. Kailangan marunong kayo paano paikutin. Yun ang aralin nyo. Kailangan ang pera umiikot yan. Hindi yan ini-stock. Hindi yan tinatago. Baka obsolete na yan. Baka sinoy-noy pa ang nakalagay dyan. Hindi na po tinatanggap. May sinoy-noy pa sa 500, ano? Di ba? Bago na ba yung muka? O, yung mga 100 na luma, hindi na tinatanggap. Tago kayo ng tago. Pinapaikot po yan. Yung 100 na luma, sino yung dating muka? Hindi na po tinatanggap yan. Wisdom, amen? Karunungan, biyaya ng Panginoon, mali-mali. Kaya kung walang biyaya ang Panginoon, naku po, saan tayo dadamputin? Biyaya lang po ang buhay natin, paano pamamalakad ang buhay natin. Kaya, dahil ito'y biyaya, dapat naka-align sa banal na Espiritu. Naunawan po natin? Dahil di natin kaya eh. Lagi tayong lagpak, bagsak. Kaya kailangan na kayo ay patuloy naka-align sa banal na Espiritu. Sa bagay na ito, upang sa ganun ay makalakaran ninyo ang tamang pagmamanage sa inyong mga kaperahan, sa inyong mga finances, upang sa ganun ay kung kayo ay tinalaga ng Panginoon sa mga pamamalakad ng mga bahay, pananambahan o anyong mga care group na nagsisimula na, ay patuloy na masasaayos ang latang ito ng malawakang perspektibo ng inyong mga buhay hanggang kayo po ay matuto ng financial management. Magkakaroon tayo ng financial management training, don't worry, si Pastor, no? Invite natin yan. Hanggang matuto, start small, mag-aral, mag-budgeting. Na po? It is not how much money you spend, but it is how you retain o you save. No? Ang pagiging mayaman o matalino sa pera, hindi yung marami kang nabili. Ang tanong, paano mo nasinop ang pera? Ang pagiging mayaman po, hello, this is a money management. Napagkasya mo ba yung binigay sa'yo ni Jason? Parang ganun. Parang ganun lang, no? Kaya mo bang pagkasyahin yung pera? Pinagkatiwala sa'yo ng Diyos. Diba? Hindi mo talaga kasya, Pastor. Ang hirap budgetin. No! Practicein nyo na. Isulat mo. Eto, lahat nandito. Ganon. Wala akong binili para sa akin. Hindi ako nakabili para sa akin eh. Wala akong pati. Butas-butas na. Yan, para makita, di ba? Recorded. Hindi yung pinaghihinalaan kayo ng mga asawa nyo. Eto, kasi nga, di ba, hindi naman lahat, wishful thinking, dami niisip. Sulat nyo po. Nakatala. Tama po ba? Para hindi kayo napapaghinalaan na, ginagasta nyo sa lalaki nyo. O ano pa man, hindi ko alam. Sa sarili nyo o sa kung saan man napunta. Para may record, di ba? May pirma. May resibo. Di ba? Dito sa church, ganun din eh. Sa pamilya, ganun din. Dahil ako yung nag-aaway ni Mrs. eh. Pakita mo. Saan napunta yung outing natin? Lahat ng 1,000 nila. Kahit sakyan nila yung 1,000 na yan. Hindi sila makapunta sa Impanta. Kaya pero kailangan pa rin. Di ba? Ano tawag doon? Isulit. O para hindi ka napapaghilalaan na ginastos mo sa Appleton yung pera nila. Ipapakita mo yon, di ba? May ganun eh. Hindi natin alam ang isip ng mga tao. Kaya dapat ang nagsasama ng maluwag, ano ba? Tapat ang nagsasama ng maluwat. Eric Maliwat. Para sa pangkalahatan, kailangan mag-umpisa kayo sa maliit o maliit na mga halaga ay hindi ninyo mapanghawakan ito. Ganon din mangyayari na mas malaki. Kaya ngayon pa lamang ay hasain tayo ng Panginoon na maliit, mabagay na finances sa inyong mga giftings, kahit gifts po, inyong mga calling, sa inyong mga kaloob. Saan na yung aking mga verse? Yan. Ang sabi 2 Peter 1:5-7, Luke 16, 10-12, 10-15, Luke 16. Ang sabi yan? Malapit na tayo matapos. Huwag kayong mag-alala. Kakain na kayo. Pero salta na muna ng Diyos. Yan, pakibasa. Luke 16:10-12. Ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mangdaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking Mandaraya rin bagay. kayo pag maliit. Kaya kung hindi Rule kayo of the thumb yan. mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan Marshall, ng mundong ito, mabukas sino mag-isa. ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Kita nyo na?
Mga kapatid, kung kayo hindi mapagkatiwalaan sa maliit, manggagancho rin kayo. Kahit maliit yan. Ayan ang pamantayan ng Diyos. Si Jesus mismo po nagsalita niya. Nakita nyo? That's the rule of the thumb. Yan po ay salita ni Jesus mismo. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa maliit na tithes, hindi rin niya kayo mapagkakatiwalaan sa malaking tithes. Sa kanya yun eh. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung pamamaraan ng Diyos, kailangan kung pagpapala ng Diyos pala, kung galing sa kanya, gusto nyo, manggaling sa kanya, kailangan pamamaraan niya. Hindi yung pamamaraan mo. Naunawaan niyo po? Kailangan maliit pa lang, mapagkatiwala na tayo na tithes. Huwag nyo hintaying lumaki. Ano yung mga bagay na hindi sa'yo? Yung tithes and offering po yan, di ba? Eh sinasabi, paano kayo, sabi sa 12, ano sabi dyan? Sa 12. Ang 12 na ba yan? And you have not, who will give you that which is your own? If you have not, been faithful in another's, pera ng iba, ano yung wealth ng iba? Kung hindi ka faithful sa kayamanan ng iba, di ba? O sa wealth na hindi sa'yo, ano yon? Nagrema sa akin ito eh. Yung tithes and offering, yung tithes po yun. Pag hindi sa iyo kasi, di ba ang tithes hindi sa atin, sa Diyos yan eh. Hello, are you there? Ang tithes po hindi sa iyo. Ninanakaw mo nga yan pag kinuha mo. Kung dun pa lang, hindi daw tayo ma-testing o ma-practice, mahirapan kayo pagpalain ng Diyos sa mas malaki. Kaya dun pa lang makitaan tayo. Mga bata, mga estudyante, hello? Dapat po matuto na kayo ngayon pa lamang kasi mahirap po magbigay ng malaki agad. Subok na po yan. Kaya kailangan maturuan sila ngayon pa lamang. Amen po ba? Amen. Wag gastador, mga bata. Turuan natin sila. Wag bili ng kung ano-ano. Para tumahimik, bibigyan nyo ng pera para di magulo. E di manggugulo siya lagi. Dahil nakakatanggap siya ng pera tuwing magulo siya. Hindi siya babait. I-reward nyo pag mabait. Ang cellphone, para hindi magulo, bibigyan nyo ng cellphone para hindi magulo. Hindi ganon. I-reward nyo lang pagka mabait. Kaya hindi naman nangyayari sa mga malakihan. Lalo na ang bunga ng banal na espiritu. Sa bagay na ito ay asahan ninyo sa mga susunod na araw na katuruan ng Panginoon sa inyo, ang una sa inyong mga personal na lakarin sa buhay. Asahan nyo raw po, God will test us. God, ito na nga, mga pagtatanim, tinuturuan tayo ng Panginoon sa budgeting, sa buhay natin. Asahan niyo po, magsimula tayo sa maliit. Hello? Gusto niyo ba talaga yumaman? Kaya kayo magaling. Hindi. Gusto natin lahat yan para makatulong sa iba. Amen? Amen. Ang motibo natin para makatulong sa kapwa, magpatuloy ang ating gawain. Nawa, pag-pray natin, may nag-donate na, nagsabi na ng aircon, Hindi na naman kayo mahirapan, naunahan na naman kayo sa blessing na dapat kayo magpalain. Ha? Pag-aratin, yan, sino to? Si Isaiah, ating ban, nangangailangan, taniman, propeta. Sinabihan na kayo, nung isang araw pa, sinabi ko na, pray na mapagawa buti hindi tayo kinanal, Buti hindi tayo nasira sa haba ng biyahe ng alternator, di ba? Si Ibay din ni Dominic, ni Isaiah. Magtanim kayo kung gusto nyo. Oo, kung gusto nyo na talaga magkaroon ng sariling sasakyan, tanim-tanim lagi para kayo umani. Gusto nyo mag-withdraw, wala naman kayo dinideposito. Ano ka? Hindi ba pwedeng ganoon sa Kingdom of God? Ganyan tumatakbo ang Kingdom of Heaven. Kailangan Kingdom Principles. Kailangan maintindihan nyo ang Kingdom Principles. Ganun po yun. Matutunan ng bawat isa pag may sinabi ang Panginoon. Dapat talaga hindi ka makunat. Amen? Pray. Pray nyo, Lord. He is the Lord who give us, paano itatanim? He give seed to the sower. Siya rin nagbibigay ng seed, kaya nagpe-pray ng gano'n. Huwag yung sasabihin, wala. Wala nga Pastor naman. Lord naman, wala nga ako eh. Hindi gano'n, nagpe-pray ka. Ano itatanim ko, Lord? Dahil naintindihan mo, tapos bibigay, huwag niyong kakainin naman pag buto, Kinakain nyo, humihingi kayo, nagpe-pray, tapos medyo malaki to, Lord, Kaya nga, yung listening heart, listening ear, tanim yun buto yun.
kinain mo. Paano tutubo? Naunawaan niyo po? Tanim yun. Huwag niyong kainin. Hayaan niyo lang. Yan ang prinsipyo ng langit. Ang personal ninyong kaisipan at ang inyong mga perspektibo sa inyong mga ministeryo at ang personal ninyong hangarin sa buhay bilang mga lingkod ng Panginoon. Dapat maalis ito. No? Mga personal ay aayusin ng Panginoon ang personal nyong mga hangarin, motibo, perspektibo sa buhay, aayusin niya this week. No, maalis yung mga ungodly thoughts sa atin. Hello? Maayos pa rin tayo kahit sa kabilang buhay. Hindi tayo magulo-gulo doon, organized pa rin. Naunawaan niyo po? Yung Matinong Friday, pinapaalala sa atin ng Panginoon na maayos pa rin tayo. Kahit po tayo nasa langit na o alis dito, inaayos pa rin ng Diyos. May trabaho pa rin, hindi gulo-gulo. Hindi bara-bara, nagbabudget pa rin. New heaven, new earth, pero may budgeting pa rin. Hello? Hindi pa rin gastador. Hindi pa rin masama ugali, inaayos pa rin. Ito'y practice lamang dito sa lupa. Hello? Nananuman niyo ba talaga? Amen. Mabait ka pa rin doon. Hindi pa pwedeng maging salbay ka. Ligtas na ako. Yes! Gagawin ko na lahat ng gusto ko. Magnanakaw na ako. Hindi pa pwedeng ganon. Hello? Yari ka pa rin doon. May judge pa rin doon. At ito'y lalawak sa inyong mga care group patungo sa mga tao at patungo sa inyong mas malawak ang pang-isipin sa bahay panambahan at sa mas malawakan pa. Kaya nga nag-i-invest tayo sa kingdom of God. We're not investing sa mga mundo. Kung ano-ano mga plano ng mundo. Kaya nga, the kingdom of heaven dapat nauuna ang spiritual. Dahil kung hindi nababago ang puso, hindi mababago ang gawi. Kahit sino presidente, mayor na nandyan, ano kayo ngayon? BBM ka. Anong ginawa? Wala. Nga. Kasi nagtitiwala kayo sa management o sa hindi kay Jesus. Nagtitiwala. Kahit ang bago, ang puso ng tao, hindi nababago, wala po yan. I-deliverance mo lang siya, baka maligtas pa. Amen po ba? Naunawaan niyo po? Huwag kayong mag-aksaya ng buhay niyo. Saglit lang yan. Sa mga walang kakwenta-kwentang mga bagay-bagay. Bukas. At ito'y lalawak sa inyong mga care group. Kung ito po ay umabot sa international man o worldwide man ang inyong mga kaisipan, ito po ay mag-uumpisa sa inyong personal. Pakisabi sa katabi mo, sa iyo muna dapat mag-uumpisa. Sa iyo. Sige, mahirap yung may kausap na walang nagsasalita, walang kausap. Pinasok na namin sa yung iba. Sa'yo muna. Ikaw muna magbago. Amen po ba? Amen. Kaya nyo na dadala sila ngayon eh. Ang bait ng asawa ko. Sa kaya pupunta to? Makapunta nga din. Amen? Sa bagay nito, ayusin kayo ng Panginoon. Asahan ninyo. Nakatuwang ninyo ang banal na Espiritu sa mga bagay nito. Mahalaga na kayo sumalig sa banal na Espiritu, lalo na sa mga bagay na pamahala sa inyong mga buhay. Ganun din sa inyong mga relasyon. Sa inyong mga kapwa, pamilya, relasyon sa anak, relasyon sa magulang. Meron din pong mga tamang pamamalakad sa mga bagay nito sa inyong mga care group, sa inyong mga disciples. Hello? Kailangan matutunan natin ito at i-share sa iba para kung may problema silang ganyan, matutunan nila kung paano rin ang gagawin. Kaya karaniwan na napupunta sa inyo, same as your problem. Hiwalay sa asawa, matanda rin ang asawa. Dating nahiwalay, ano pa? Puro ganon ang napupunta sa inyo. May problema sa ministry. Ganyan. Halos na-attract mo ay katulad ng problema mo. May problema rin siya sa pera. Halos naman ng lahat. Pero, nung ikay nagtagumpay, tinuturo mo na sa kanila. Dahil naaakay ng bulag, ang hindi bulag pala. Nang hindi bulag, ang hindi bulag. Kailangan malinaw ang iyong mata para maakay mo sila. Amen po ba? Kaya meron tayo sa Pangasinan, Cavite, Davao ng mga ministry dahil hindi kayo bulag. Amen? Meron din po mga tamang pamalakad dyan. Kung kayo po ay hindi napagkatiwalaan sa maliit, hindi po kayo mapagkatiwalaan sa malaki. Malamang po sa inyong mga paglaki, magkakaroon po kayo ng problema. Kaya magkakaroon po kayo ng pagsasaayos ng mga leaders. Kailangan may leaders din kayo sa Baras, may leaders sa Antipolo. Tuturungan kayo na San Mateo, Silangan, Lower, Upper, Antipolo, Lower, Upper,
Sa Mateo, ang inyong mga kaisipan ay magkakaroon ng pagsasaayos. Ang Panginoon, dito ang puso ay isipan ay i-align upang sa gayon kung kayo ay lumaki, ito po ay maunawa ninyo na mas malawak pa. Malawak ka na. Amen? Hello? Mas malawak ka na. Global na nga tayo, evangelism. Nakita nyo, di ba, mga evangelist, paano mag-handle ng medical mission, feeding program, o anuman, pagtanggap, di ba? At least, nagkakaroon na kayo ng idea globally. Paano natin pupunuin ang sports center, JCGD Church? Nagsisimula tayo sa mga court. Dating araw, mapupuno na natin yan. Amen? Amen. At ang daming deliverer na lumuluwa. Ang mga bituka ay mga tanggal ang mga demonyo. Kahit sino pumunta, tumatalas kayo, nakikita nyo. Dahil teamwork kayo. Ang mga mata nyo tumatalas, di ba? Mga evangelist, ano yan, ganyan, delivers mo. Nakikita ko, focus ako sa pagtingin ko. Sige, diyan ka, focus ka sa prayer, ako titingnan ko. Oh, may tumakbo, hulin mo, doon. Ganon, tulungan. Teamwork, amen? Hindi yung nakakita lang, siya lang. Evangelist, yayain mo, di ba? Oh, patanggapin mo. Tapos, i-deliver sa propeta o ng turuan ng guro. Di ba? Ang apostol, magpe-church planting. Tapos, na-plant niya, alis na siya sa iba naman. Pangasinan naman, Baras, Pangasinan naman, next move natin. Maglalagay ng pastor doon. O leaders. Yung pastor, nag-stay. Hindi kayo maglalagay ng propeta, nag-stay. Nako, mauubos kayo agad. Hindi nilalagay guro lang, kailangan pastors, teachers. Dahil direct to the point ang mga propeta. Repent and be baptized. Kaya, magsisi na kayo, puro kasalanan. Kristiyano pa, ang tao pa naman, ayaw magsisi talaga. Ang sarap kaya ng kasalanan, ayaw niya magsisi. Ang hirap, ang tagal, pero pagka ang pinatayo mo doon, naman nyo, propeta, evangelist, puro mapatanggap. Our lesson for today is about Jesus Christ who died on the cross. Na naman. John 3:16, for God so loved the world. Ayan ang gagawin niya, dahil yan ang buhay niya. Kaya may teacher, iba-iba. Iba-iba may post-e, e-post, ano pa? Di ba? Iba-iba po ang trabaho sa church. Kaya we pray. Di ba? We pray. Sapagat kayo po ipapalaki ng palaki, lalo na ang inyong mga core leaders. Sapagat ang inyong mga pagtingin ay kailangan may convert hindi lamang dito sa inyo, kundi sa labas. Kundi lamang sa mga pisikal na pangatawan, hindi lamang sa inyong mga spiritual na kaisipan, ngunit ito po ay lalawak pa patungo sa ibang tao at mas malawakan perspektibo. Global na talaga ito. Amen? Mas malawakan, milyon-milyon, bilyon-bilyon na pagpapala, kaperahan ni Don Montalde. Amen? Magugulat na lang kayo. Hallelujah. Ito po hinahangad ng Panginoon sa atin. Amen? Sapagkat sa mga susunod na panahon, kayo po ay magkakaroon ng mga pag-aaral, magkakaroon ng mga koneksyon sa mga mas malawakan pa upang pakita na hindi lamang dito o hindi lamang sa inyong mga personal na buhay o dito lamang sa inyong bahay, panambahan, kundi pagkakalob ng Panginoon sa atin na tayo po ay maka-expand, maka-extend ng bahay panambahan. Hello? Palawak ng palawak, palaki ng palaki. Kailangan lang ang utak natin lumaki. Ganon din sa inyong ministeryo, hindi lamang pang maliitan ang inyong perspektibo, ito'y ayusin ng Panginoon. Ito'y a-align mula sa banal na espiritu, spiritual na bagay, from spiritual to physical. Magkakaroon kayo ng extension ng inyong mga spiritual wallet sa inyong mga kaloob. No? Yan na, pinagtatanim na kayo, lumawak sa oras ito ang inyong spiritual wallet. Alam nyo, sabi ko kay Ate Belen, pinagpe-pray mo kasi, maliit-liit kaya lumating sa iyo tuloy, yan lang. Ayan ang mga pinagpe-pray ko, malakihan. Kaya dumadating sa atin. Kailangan sound system na mamahalin. Yan, yung katulad kay Dante. Ang liit-liit, pang video okay. Di yun na dumating. Kasi yung spiritual wallet natin, maliit lang. Kaya kailangan lumawak yan. Lumawak yan na ikaw ay pang global. Magmi-meeting tayo, babaptize tayo sa Singapore. No?
Saudi, Japan, or Hong Kong. Pero babalik pa rin tayo sa Pilipinas. Ganun, maaari yun. Ganun dapat ang kaisipan. Ang outing ng leadership ng core, ng 12, di ba? Conference, leadership. Because we are the head at the tail. Ganyan dapat mga pangarap natin. Di? Pwede na to. Ayon sa to Lord, at least kakakain kami 3 beses ang araw. That is a selfish prayer. Hindi gusto ng Diyos na ganyan. Ang gusto niya malawakan. Pero una sa'yo, magbago ka, excel yourself, di ba? Matuto magnegosyo, mag-aral para kumita, paikutin ng pera. And then globally, para sa lahat na. Amen? Magkakaroon ng extension. Ito po ay hasain sa inyo na masusunod na araw sa ating lahat. Sa gayon, last na to, ay ihanda ng Panginoon. Ngayon, tayo ihanda ng Panginoon. Ihanda sa inyo ang mga ito. Can you all stand? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Oh, hallelujah. Hinahanda tayo, pakibuksan po yun, nakakulong. Hinahanda tayo ng Panginoon. Handa na ba kayo tumanggap? Handa na kayo tumanggap? Handa na kayong tumanggap talaga? Parang si Ate Gemma lang tanggap ng talaga. May to tumanggap eh. Mga bigay-bigay. Handa na ba kayo? Una, magpalawak ng isipan nyo. Na magnegosyo. Kumita para dumaan sa inyo. Ihanda nyo po. Prepare yourself. Because God is doing something new, something good. Diba? Maganda kaya nun, mag-asawa kayo, ang kasal nyo, magagandang lugar, diba? Banal na banal kayo. Virgin ka pa, virgin din siya. Diba? Tapos, sasamba kayo sa Lord, diba? Ang mga anak nyo, mga Nepalites, mga, anong tawag doon? Mga good angel. Diba? Hanggang simula ng lahat, diba? Simula ng tama, diba? Simula ng maayos. Tapos, gifted ka, ikaw at yung mga pamilya. Ano ba gusto talaga nyo? Gulo o away? Di ba? Wala dun sa nabanggit. Kayusan, di po ba? Kayusan, kayusan, kayusan. Kaya, dito pa lang mag-practice na tayo. Tama po ba? Mag-practice na tayo sa care group pa lamang, how to handle. Ayan, umuuwi pa sa bahay nila. I-handle nyo na minsan nyo lang makita, hindi nyo pa ma-handle. Mas mahirapan kayo na once a week nyo di makita, kausapin nyo, turuan. Yan pa lang Once a week pa lang po yung care group nyo. Once a week or twice. Pero magpapamilya kayo. Kaya ang practice po talaga care group. Care group, mag-cell group nyo, magbuo kayo. Para mga anak nyo matuto mag-handle ng dispute, mag-handle ng pera, budgeting. Pag umasa sa libre lagi, May 1 po, mag-ipon na kayo. May 1 and 2. Meron po tayo, ina-announce ko, may water baptism 2025. Meron tayo, October 14 muna. Meron tayong water baptism. Mag-ipon na po kayo. Handle your finances. Paikutin, kumita. Para pag may mga gastusin, ay tayo po ay may alam. Merong, pag may sinuksok, may mandurukot. May batang mandurukot. May madudukot. Amen? Ingatan. Ingatan. I'm gonna pray. Just close your eyes. Pray.